dakdak ka ng dakdak sa Facebook, tingnan mo muna yung muta sa iyong mga mata. Ayan, Daanan, mga kalsada natin na kung saan ay nasisira na lang ng kara-karaka na hindi naman natin ine-expect na talagang masisira ng wala pang isang taon, kagagawa pa lang. Di ba? Pero kung ganyan po ang mangyayari, dapat naman po sigurong kalampagin na natin ang Nueva Ecija. Pwede ho natin pakita yung mga sasakyan tulad kagabi. Pasa mo nga kay Francis. At tulad kagabi, pakikita lang ho natin kagabi yung pagdaloy ng mga sasakyan mula sa Talavera, gawin ng Kali, Bambangan, mula sa San Isidro, Cabo, galing ho sa Gabaldon, galing sa Bungabong, galing sa Laor at Palayan, mga truck na magkalaki-laki na noong ipagbawal natin yung ating mga Vergara Highway ay pagdaanan ng mga ganyan truck at tinignan natin ng clearance. Ang nangyari ay doon naman dumadaan ulit doon sa ginagawa ngayon doon sa Santa Rosa sa galing ka ng Laor. So nasasayang po yung ating mga proyekto. Kalsada dahil po sa walang patumanggang pagkukwari at sa komersyo. Hindi ko sinisisi lahat sa kwarihan. Ang sinasabi ko ho ay lahat to ng buong Biskaya. Tinan nyo, sa Santa Rosa po yan. Good morning, Congressman Jay. Kung patuloy po nating hahayaan yan na hanggang 38 tonelada lang ang mga truck na pwedeng dumaan Engineer Arnold sa mga tulay at kalsada, di masisira po yung ating mga proyekto na nagdaan na, nagawa na. At katulad nung pinakikita sa inyo, Atty. Villar, yan ay bagong simento. Pagka yan may tinatawag dyan, Patrick at saka Arnold, ang tawag dyan, pagka pinadaanan mo yung kalahating napasimento mo, gagalaw yung kabila. In engineering terms, what do you call it? Settlement po. Yung settlement ng mismong kabila ay magagalaw. Pagka po ito'y nagalaw, hihina yung simento. Yan po ang katotohanan. Kung kaya't tinan nyo, yung 38 tons na yan, Atty. Villar, ay hindi 38 tons. Yan po ay maabot ng 60, 80. Depende po sa laki ng truck. Pagka trailer ang ginamit, 120 toneladas. Ayun po, para sa advice lang sa ating governor, tigilan muna ng napakatalaki. Gumaya ka na sa Pampanga at saka sa Tarlac. Huwag naman ganyan. Sabi mo, mahal mo yung Santa Rosa. Tiga Santa Rosa ka mo. Sabagay, hap-hap ka lang. Hap-chan. Ang hirap. Hindi ka naman tiga Santa Rosa ang totoo. So, kalahati. Ang sasabihin ko lang sa'yo, isang bagay. Dakdak ka ng dakdak sa Facebook, tingnan mo muna yung muta sa iyong mga mata. Ayan, Kong Jay, meron lang po sana akong tanong. Hindi po ba kaya nila nakikita yung mga nagiging 78 nung mga dumadaan na mga truck na yan? Nabubulag sa kinang ng salapi. Bilis ko sumagot, ang sabi nila, bulol daw ako, bulol. Ang hirap mabilis pala ako magsalita Sir Kong Jay, kung titingnan po natin, yung mga truck na yan ay sadyang naglalakihan. So, hindi naman po mahirap tingnan at mahirap makita
yung mga ganyang naglalakihang mga truck na dumadaan. Lalo na pag ikaw ay gising na mga alanganing oras. Minsan ang daan po niyan mga alas 11, alas 12, alauna hanggang alas 3 na madaling araw dumadaan sa ating mga highway. Kaya lang po, ang katanungan lamang naman po dito ay bakit hanggang ngayon ay pinahihintulutan yung mga ganyang sasakyan, mga truck, na nagiging sanhi ng pagkasira ng ating mga kalsada. Kung mapapansin po natin sa Facebook, marami po tayong mga netizens na tinatawag na kung saan sila mismo ang pumupuna at sila mismo ang nagpo-post sa Facebook ng mga daanan, mga kalsada natin na kung saan ay nasisira na lang ng kara-karaka na hindi naman natin ine-expect na talagang masisira ng wala pang isang taon, kagagawa pa lang. Di ba? Pero kung ganyan po ang mangyayari, dapat naman po sigurong kalampagin na natin ang Nueva Ecija at ang iba pa nating mga namumuno na kung saan magising na sana sila. Kaya wala tayong magagawa dahil kasi hindi lang lalawigan ng Nueva Ecija apektado. Dahil alam mo, kung ako may-ari ng hardware sa Nueva Vizcaya, sa Isabela, sa Cagayan, sa Quirino Province, sa Kalinga, Apayao, tsaka sa Ifugao, diyan ka dadaan sa Valdefuente. Wala ka ng ibang dadaanan. Hindi ka pa dadaanin sa Tiplex, hindi ka pa dadaanin sa Esitex, hindi ka rin pa dadaanin sa Aliaga, doon sa Silex, dahil kasi nakita mo nga, pagka ikaw bumaba ng Silex, meron nang nakaharang kaagad na vertical clearance. Barrier. So, yun ang problema. Yan ang pinakamalaking problema. Umuulan-ulan kahapon. Ayan yung prueba na tayo ay talagang napakalaki at napakarami ng mga daan. Dumadaan ng mga truck. Ayon sa traffic count ng Public Works and Highways, 25,000 hanggang 30,000 isang araw ang dumadaan ng mga sasakyan sa Valdefuente Bridge pa lang o General Luna Bridge. At pagka dumaan ang sasakyan na 120 toneladas na sunod-sunod-sunod, si Arnold at si Patrick na makakasagot niyan. Hindi, mas malamang Kong J, manira yan ng mga tulay, kalsada natin, Engineer Arnold. Ayon doon sa binanggit nyo kanina na pag dumaan yung higit sa required tonelada, let's say 60 tons yung dumaang truck at may vibration doon sa kabilang panig, gaano itatagal ng isang tulay o isang kalsada? Kung araw-araw gabi-gabi ganyan ang ay umuusad na sasakyan sa ating mga kalsada. Yung pong pagkapugan talaga mangyayari, yung talagang naharapat na haba o itatagal ng tulay natin, mas mapapadali po. Kumbaga, mas mapapadali po yung pagkasira kung palagian pong gano'n ang magdadaan na gano'n kalalaki at overload na mga karga. So, isa lang yung talagang solusyon na gawin na magkaroon ng yung timbangan doon at saka bawasan yung load nila. Nung kasing nakararaang taon, nung alapang Silex, dadaan tayo sa Ayan, attorney, tingnan mo yung laki. Isipin nga nyo po yan, 38 nakita ko nga yung mga manifestation nyo sa session ng Kongreso na yung widening road Sa totoo, Kong J, nung bata ako, at mahalaga nga kalaysay-say na binanggit mo kanina, hindi naman pinag-uusapan ng assemblyman yung load na yan Ang gusto lang ng taong bayan nun, masimento yung batuhan. Dumating ibang politika sa kabanatuan at yung panahon at termino ni Kong J, pinadami niya yung karsada, pero siya na rin yung nag-isip na widening ng right of way. Kaya nga yung sinasabi niya sa Kongreso na minarapat niya with due respect na sinasabi niya na baka pwede nang higit doon sa 38 yung National Highway. Dahil hindi nakarapat dapat sa future na makikita ng karsada natin. At napakahalaga ng kasaysayan sapagkat kung babalikan ko yung kabataan ko na yung mga assemblyman yung sinasabi ni Kong J,
gusto lang nun magtambak ng bato. Hindi paksa yung laparan. Hindi paksa yung malalaki truck na dadaan. Dahil ala naman ganyang malalaking truck na dumadaan nung panahon namin. Ngayon, iba na Talagang moderno na. Malalaki na yung truck. Kung patuloy nating hahayaan yan, maraming sisiraing kalsada at tulay yan. Malaking problema. Kaya nga dyan ko nabanggit, Sir Kuyang Attorney Cesar, na darating talaga yung punto na tama rin yung sinabi ni Sir Engineer Arnold na yung lifespan ng mga ginagawa nating mapakalsada man yan o mapasimento, talagang iiksi. At saka dyan, kumbaga, kahit yung DPWH mismo, ang national government mismo, nagpasa sila ng standard na tibay, sukat ng mga kalsada, pero kung ganito ang mga dadaan, talagang yung standard mo ay overwhelming yung gagamit, yung mga dadaan, yung standard hindi kakayanin. Kaya, magandang umaga po sa atin. Kaya nga po yung sinasabi po ni Attorney Villar, ang solusyon po doon ay regulation po ng mga dumadaan sa ating mga kalsada. Yes, dahil tama. po, kung titingnan po natin, yun naman pong standard ng DPWH, yun naman po ang sinusundan natin sa mga kalsada pagdating po sa mga design, kung gaano po ang capacity. Ang problema po ay lumalagpas doon sa nakaset na maximum allowable load, yung pong mga karga ng ating mga motorista. Doon din po pumapasok yung pong naisip po ni Kong Jay noon pa na ring road, na isa rin sa nakikitang solusyon po dyan, dahil yan po ay parte ng komersyo, parte po ng ekonomiya, na talagang may mga ganyan, hindi po maiiwasan na may mga malalaking trucks na dadaan sa ating mga kalsada. Gayon pa man po, dahil po sa ring road at sa iba pang kalsada na ginawa dito sa ating lungsod, nababawasan po yung pagdaan sa mga kalsada. Kumbaga, kung iisa lang yung kalsada mo, lahat ng malalaki na yan dyan dadaan, nabubugbog. Pero po, dahil nga po marami tayong kalsada at na ginawa at ginagawa pa, nababawasan po yung pagkabugbog ng ating pong mga kalsada. Kapares Indian Patrick ngayon, bugbog sarado ang Valdipuente. Kasi may barrier tayo sa Cesar Vergara dahil nga rin sa madaming mga sasakyan ang galing sa norte. Di ba? Yan ang Valdipuente. Oh. Gaano kalalaki yan? Gaano kalalaki, gaano kabibigat yan? So, pinag-usapan natin kahapon yan, ha? Agosto 29, alas 9:05 ng gabi. Sobrang haba. Oh. So, ang sinasabi lang, itong mga netizen natin, walang ginawa kundi makita yung sira. Pero kasi, ayaw naman lang namin o intindihin yung Bakit nasisira? bakit nasisira. Ano ang sanhi po? Ano sanhi. So, hindi kaya nung ating mga kalsada yung uri ng mga sasakyan na ganyang kalalaki. Tanong ko lang, Kong Jay, nung kayo po alkalde ng Cabanatuan at pinagsikapan yung maitayo at mabuo yung Cesar Vergara Bridge, ano po ba ang inyong talagang Po, ba kahaba ang tibay talaga? alam mo, yung unang mga truck ng Cabanatuan ay Hino of Japan. Yun ang naikakarga lang namin ni Tata Johnny ay 14 lang tonelada. So, yun lang ang talagang naikakarga namin. Dahil kasi, mismong yung siding nung mga hiner na yon ay nasa tama, mababa. Pero ngayon ang siding ng mga truck pagkataas-taas. Dahil kasi yung load capacity o yung kapasidad ng isang truck, tingnan mo, lalaki ng siding. Yung load capacity ng isang truck ay Bali, ini-exceed po nila. For example, attorney, bumili ka ng isang sasakyan, nakalagay sa specification yun kung ilan lang dapat yung ikarga mo Kung ang maximum tons capacity lang na pwede mo ikarga sa isang sasakyan binili mo is 30 tons, nakabase din naman yun yung mga design natin. Kung ilan yung design, di ba
Sa tulay nga, 38 tons na ngayon. So, ibig sabihin, may sasakyan na ang capacity lang talaga, 38 tons. Hindi, So, talaga, Engineer Arnold, kung masuri kang tao at dadaan sa iyo yung sasakyan, nung madalas tayo dumadaan sa Aliaga, dinudugdugan nila yung sidings ng 1 meter pa. Tama po. Nakikita ko. Kumbaga, ano nila pinapabagal nila yung buhay ng sasakyan dahil mas malaki yung kikitain nila kahit magpalit sila ng panibagong sasakyan dahil nagamit na nila yung... Kikitain na rin sa dinagdag na Tama po. Hindi po kumbaga, ang iniisip, kung yung lifespan ng sasakyan na ginamit mo sa tamang sukat lang o sa tamang bigat na gagamitin mo, 10 taon, kung dadagdagan mo siya, iigsi naman yung buhay ng sasakyan mo. Pero Makakabili ka ng bago. Kikitain mo pa ulit ng mas doble doon sa pang 10 taon na tagal dapat ng buhay ng sasakyan. So, minamaximize nila yung kung kaya ng humatak ng sasakyan, sinasagad nila yung lakas ng sasakyan nila. Kasi pag bumili naman tayo, lahat yan may factor of safety. Kung 38 tons ang capacity nun, pwede siya magkarga ng doble pa nun. Kung i-modify mo yung body ng sasakyan na gagamitin mo. Nung nakaraang serye ng JJ, may mga pagkakataon na kinuna natin na yung poste ng Cesar Vergara Bridge hindi maakap ng 3 tao. So hindi ako engineer, pero sapat-sapat na maintindihan ko na yung tulay ay ginawa ng karapat-dapat at sa mahabang panahon magagamit natin. Ngayon, nasira na rin ng mga truck na sobrang bigat na yan at kaya may barrier tayo. Kaya nga sinasabi ko parate, use internet wisely. O kung ikaw magpo-post, maging responsable ka. Kaya nga yung bill ni ako'y may bill hinggil ron sa paggamit ng maayos ng internet at tungkol sa mga gaming. Yung mga laro sa online gaming. So, kasi nga, pagkaya pinabayaan mo yan ng paganyan-ganyan lang, hindi man lang naintindihan ng mga bata na itong mga sasakyan na to, dapat nilang kunan ng litrato. Ang dapat nilang kunan ng litrato, itong mga sasakyan na to, wala. Isipin mo, nung hinihingan tayo ng isang taong tumira lang sa Kapitan Pepe ng magkapera, 12 taon pa lang nakakaraan, hindi naman niya alam na bumabaha sa Kapitan Pepe ng mga panahon na yun. Nung ipakita natin na wala silang ginagawa sa ibang bayan, nung lumubog yung Likab, lumubog yung Quezon, yung congressman ang sinisisi ngayon. Meron nakapost sa Facebook, ipakikita yung sira ng Valdefuente, ipakikita yung sira ng flood control. Tinitira yung congressman na may hawak ro sa likab at nilalason yung isip ng tao. Ano ba likab? Anong distrito? Ha? Ano ba ang distrito likab? Di ba rin makakabisado ko yan pag ako nagpunta sa mga probinsya, sa buong probinsya. District 1 po yun. Tinitira nila si Congresswoman Swansing. Doon nila inaano yung trabaho. Samantalang ang trabaho ng local government official ay napaka maayos. Ako yung magdadala ng pondo riyan. At pagka ako'y nagdala ng pondo riyan, hindi para magnakaw, kung hindi para ma-alleviate yung tao. Ngayon, sususugan pa nila ng isang bagay na sasabihin nila, kaya binaha yung likab. Dahil nasira yung flood control. Ipakita muna nila yung dahilan kung paanong nasira. Paano yung flood control sa likab umapaw. Hindi nila maipakita yung dahilan dahil kasi nga tuwing umuulan nagkakaroon ng mga pagbaha doon sa iba't ibang parte ng Nueva Ecija.